Gusto mo rin ba yung Creed Aventus Scent DNA? Yung may burst ng citrus sa umpisa. Tapos yung habang nagta-transition papuntang mid, papuntang dry down, sobrang suabe. Tapos wala, parang ang bright lang niya. Tapos very manly and very pleasant. Ang sarap amoyin sa hangin. Pang araw, pang initan, ganun. Or pwede mong gamitin kahit kailan. Kita ba? So, Zara Vibrant Leather. Gawa lang ako ng mabilis na video. Papunta kami ng grocery. Ngayon, hintay lang namin yung Grab. Okay. Zara Vibrant Leather. Wala akong masabi sa scent profile. So, opens up with bright. At saka citrusy na bergamot. Yung bergamot, parang, saan ko ba siya makukumpara? Parang siyang lemon. Halos ganun yung comparison. Lemon or orange. Basta ang citrusy. Alam nyo naman yung lasa or yung amoy nung, diba, ng lemon. Yun, yung opening niya is, similar talaga dun sa scent DNA ng Creed Aventus. Ang downside lang ng Vibrant Leather, mahina yung performance. Hindi siya nagtatagal sa balat, hindi siya nagpo-project. In terms of sillage, kung gaano kahina yung projection niya, yung sillage niya ganun din. Nag-iiwan siya ng magandang scent trail, pero mahina talaga eh. Parang pang close encounter. Bagay siya sa office, ganyan. So, okay, balik tayo sa scent profile. Kung hindi ka familiar sa scent profile ng Aventus, yun nga, opens up with something citrus. Si Aventus kasi may pineapple, diba? Ito, wala namang listed na pineapple eh. Pero, yung dating nung initial scent nila, during the initial spray, ang similar, ang vibrant, ang inviting, tapos, masasabi mo agad na mabango. Fresh, clean, ganun. Eto, merong bamboo, tsaka merong leather sa mid. So, nag-a-add yun ng kahit papano, ng depth. Kumbaga, parang mas nagiging manly. Pero, yung leather note na ito, hindi siya yung mabigat, hindi siya yung matigas na leather. So, lahat ng notes na ito magaan. Kahit sabihin mong leather yun, hindi siya overpower. Nag-blend lang siya ng maayos dun sa citruses. O sa citrus. Pagdating sa dry down, something woody, pero hindi rin siya mabigat. Swabe lang. All throughout, swabe siya eh. Sabi ko, Creed Aventus Scent DNA, diba? Siguro mas madali nga siya ikumpara sa Mont Blanc Explorer kasi pareho sila na mahina yung performance. Kumbaga parang pangit sabihin na downgrade version eh. More subtle version siguro yung proper. Kaya nga pala ako may nag-construction kanina dito, maalikabok. Tapos ang kati dun sa loob ng ilong, yung hanggang lalamunan. Para ako na allergy. So anyway, yun lang. Gusto ko yung scent DNA na ito. Kung nagawa lang nila to na mas powerful kahit na konti. Siguro, lagi-lagi ko tong ginagamit. Ginagamit ko to pero kasi kung medyo mahaba yung lakad ko, mabibitin ako. Pwede ako magdala ng decant or pwede ako magdala ng bote, pero kasi kung mahaba yung kung magiging long day yung lakad ko, ibang alternatives na lang, di ba? CD Neem, ganyan. Yun, difference na ito sa CD Neem. CD Neem ang harsh na opening. Common knowledge naman yun. Ito wala. Smooth ito for me from the opening hanggang sa dulo. Longevity, siguro 5 to 6 hours. Projection, mahina lang talaga. Pinamay ko na to sa asawa ko kanina.
Sabi lang niya, kaamoy nung lagi kong ginagamit. Eh, ano ba yung lagi kong ginagamit? Si Denim. So, yan. Okay ba? Nagamit nyo na ba to? Tsaka, knowing Zara, kung familiar kayo sa mga Zara perfumes, yun naman yung laging weakness nila. Performance. Mall price na ito, less than 2,000 pesos. So, hindi na rin masama. Siguro kung gusto mong scent DNA ng Aventus, pero ayaw mo yung sharp opening, baka okay na option to sa'yo. Di ba may mga tao kasi na gusto yung si Denim kahit na harsh opening katulad ko? Kasi gusto ko yung malakas, yung smoky kasi nun eh. Kung gusto mo yung ganong scent DNA ng Creed Aventus pero gusto mo yung mas subtle, di ba may mga ganong tao din yung gusto nila yung malapit lang sa skin yung amoy? Good option. Very, very good option. Bango talaga niya. So, kung nagustuhan niyo yung video na to, pa-like and pa-subscribe. Thank you.